Dahil sa kalasingan, ay magigising isang umaga ang dalaga na wala ni isang saplot sa katawan. At ang malala pa ay ganun din ang best friend niyang si Isabelo. Mabubuo ba ang tunay na pag-ibig sa kanilang dalawa? Gayong pusong babae ang binata. At paano kung isang beses na pagtatalik ay masusundan pa ng maraming beses? Labis ang ganda ng ngiti ni Jillian nang magilaw na yumakap mula sa likuran ng isang lalaki na nakatopless at abalang nagluluto sa kusina. Ang sarap naman, pabirong sabi ng dalaga habang namimikit at ng pagkakatuwa ang ilakbay ang mga kamay sa matitigas na abs ng lalaki. Nang alin? Pabirong tanong ng lalaki nang tumigil sa paghahalo ng niluluto. Pwede both? Yung niluluto at nagluluto? Pabagsak na binaba ng lalaki ang sandok at nakapamaywang na humarap sa dalaga. Talaga, Jillian? Agad na bumitaw si Jillian at itinaas ang dalawang mga kamay. Sorry po agad, binibiro lang eh. Natuwa lang ako at first time kong nakita kang nagluto. Hindi ba yung nakamamatay? Bibig mo, Jillian, ha? Tumigil ka. Nag-aaral na ako dahil alam ko anumang oras ay iiwanan mo na ako. Tugon nito na bakas ang lungkot sa boses. Ano? Totoo naman, Jillian. Balang araw ay magpapakasal ka na, mag-aasawa at bubuo ng sarili mong pamilya. Bakit mo sinasabi yan? Hindi naman lihid sa kalaman ko na lumalalim na ang samahan ninyo ni Tristan. Buti kung sana ipabata kayo. Doon talagang punta nun. Natigilan si Jillian at nakaramdam ng konsensya. Isabelo. Okay lang, Jillian. Basta ang mahalaga ay masaya ka. Buisit naman to. Mangonsensya pa. Pero hindi pa rin ako kumbinsido dyan sa Tristan na yan, ha. Baka mamaya ano, lokohin at saktan lang ako ulit kagaya nung kay Jeremy. Iniingatan lang kita, Jillian. Hindi ko na kayang makita kang mawasak ng kagaya nung lokohin ka nung gagong Jeremy na yun. Kung masaktan man ulit ako, alam ko na kung paano i-handle yun, Bax. Ayoko na rin namang makita kang aligaga na nag-aalaga ng ganun. O siya, tikman mo na nga lang to. Pag-iiba ni Isabelo sa usapan at inilapit sa bibig ng dalaga ang sandok na may kaunting sabaw. Ay punyeta, papatay ka ba ng aso? Sigaw ni Jillian ng tikman ng sabaw. Sobrang alat, Bax. Maalat ba? Natatawang tanong ni Isabelo at madaling binigyan ng baso ng tubig si Jillian. Madali ang nagmumog si Jillian at pinunasan ng basa sa labi. Hindi ko alam kung nagpapakonsensya ka ba o ano. Baka naman wala pang isang buwan na wala ako. Mabalitaan ko na lang na nagpapadialysis ka na. Excuse me, pwede ako mag-order, no? Hay nako, mabuti pa'y lumabas nga tayo. Sagot ko. Bakit? Ikakasal ka na nga ah. Bulalas ni Isabelo na namumula ang tenga. Tangi, hindi. Sumahod po ako. Alam ko namang hindi mo alam ang saya ng pakiramdam kapag sumasahod. Pero hayaan mo na ako. Barya man sa bilyones mo, katas pa rin to ng puyat at pagod ko. Bakit hindi si Tristan ang yayain mo? May date kami bukas. So ngayon, ang best friend ko muna na praning. Promise, saglit lang tayo. Ngingisi-ngising usal ni Jillian. Teka Jillian, ang mga ngisi mo, alam kong may kalokohan ka na namang pinaplano. Ngumisi si Jillian at tinapik ang puwet ni Isabelo. Kailan ba ako nagplano ng matino? Halika na nga. Kung sakali mang mag-propose si Tristan sa akin bukas, sisiguraduhin kong hindi ka mag-iisa. Jillian, ano bang pinaplano mo? Iyahanap kita ng mga kasama mo malamang. Hindi, ayoko nga. Tumigil ka ha? Ikaw lang yata yung baklang nakilala ko na daig pa si Maria Clara. Jillian, alam mo naman ang dahilan kung bakit, di ba? Ganito na nga ako. Makikipagrelasyon pa ako sa lalaki. Yun na lang ang tanging maibibigay ko sa mga magulang ko bilang respeto. Kung kinakailangan kong tumandang mag-isa,
tatanggapin ko. Tsaka, hindi ko naman alam kung may kakayahan ba akong magmahal. Alam mo na, puro pag-aaral ang ginawa natin. Pagkatapos naman mag-aral, ay nagtrabaho na agad tayo. Box, huwag mo naman akong paiyakin. Alam mo namang hindi ko kayang isipin na mag-isa ka. At yung pagmamahal naman, na pag-aaralan din, natututunan. Fine, mag-enjoy na lang tayo. Pero, hati tayo sa gastusin ha. Maigi ng panimula niyo ni Tristan ang matitipid mo. Umiling na lamang si Jillian at hinigit ang kaibigan paakyat ng kanilang mga kwarto. Sa isang gay bar sila nagtungo at inaasahan na ni Jillian na magsisimangot lamang si Isabelo buong gabi. Cheers, Box! Chill-chill ka lang naman. Wala talagang lalapit sa'yo kung daig pang dragon sa pagkunot ang noo mo. Kahit pa yata mamuti tayo dito. Nakainom na usal ni Jillian. Ang mas mabuti pa, umuwi na tayo. Nakainom ka na oh. Mamaya na, ito talaga kahit kailan. Tumingin sa kanya si Isabelo at nagtama ang kanilang mga tingin. Ilang segundo rin silang magkatitigan. Hanggang sa ihilig niya ang ulo sa balikat nito para iiwas ang tingin. Ikaw, magsabi ka nga ng totoo sa aking babae ka. Anong problema mo? Ano namang magiging problema ko? Masaya ako, Isabelo. At sa akin ka pa talaga nagsinungaling? Inubos si Jillian ang hawak na baso ng alak at huminga ng malalim. Box, hindi ko alam kung kaya ko bang maging asawa. Alam mo yun, hindi rin ako sigurado kung tama ba yung pagmamahal na naibibigay ko. Sinasabi ko na nga ba may mali eh. Kung di panatag ang puso mo, kung sa tingin mo ay may kulang, siguro hindi pa talaga siya. Hi! Natigil sa pagsasalita si Jillian at sabay sila ni Isabelo na tumingin sa nagsalita. Isang matangkad at gwapong lalaki na nakasuot ng sweater ang nakatayo sa harapan nila. Hello, sagot ni Isabelo pero agad ring inalis ang tingin nito. I was wondering kung gusto mong uminom? Tanong nito habang kinakamot ang likuran ng ulo. Sorry, nakainom ng kaibigan ko. Tugon ni Isabelo. No, I mean you. Kung gusto mong uminom at makausap ako. I'm Patrick by the way. Kita ni Jillian ang pagkabigla sa mukha ni Isabelo na mabilis na binalik ang tingin sa lalaki. Ako? Turo ni Isabelo sa sarili. Tumango ang lalaki na kay ganda ng ngiti. Sa mga sandaling yun, ay pilit na tumayo si Jillian. Nice to meet you, Patrick. Bax, bani lang ako naiihina ako eh. Samahan na kita. Ani Isabelo. Bax, wag na. Kaya ko na. Ano ako, bata? Saglit lang to. Kumaway si Jillian at gigewang-gewang na naglakad papunta sa direksyon ng banyo. Pero pagkarating sa gilid, kung saan hindi nakita si Isabelo, lumabas na siya at pumara ng taxi. Manong, sa Hillstone Street po, sabi niya sa driver pagsakay sa taxi. Pagkarating sa tinutuluyan nilang kondo, hirap na naglakad si Jillian patungo sa wine bar. Hindi na niya inabalang buksan pa ang ilaw. Kumuha siya ng isang bote at nilunod ang sarili hanggang makatulog siya sa kanyang kwarto. Kinabukasan ay nagising na lamang si Jillian na may nakayakap sa kanya at ramdam niyang walang saplot ang kanyang katawan. Mabilis pa sa segundo ang pagmulat ni Jillian at bumalikwas paharap sa nakayakap. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang kapit-kapit o kapit-kapit ang makapal na kumot na itinabon sa kanyang hubad na katawan. Isabelo, bulalas ng dalaga, kisabay ng malalim at mabibigat na hininga. Nagpakawala ng dismayadong buntong hininga ang namimikit na kaibigan sa kanyang harapan. Bella. Sinabi ko ng Bella eh, Box naman. Ilang beses ko bang ipapaalala sa'yo na kapag sa'yo, Bella naman, sa'yo na nga lang ako nagiging malaya eh.
Sa inis ay sinampal ng dalaga ang kaibigan. Gumising ka at sinasabi ko sa'yo, pati Isabelo di may itsurahan sa mukha mo pag sinapak kita. Tuluyang nagmulat ang mga mata ni Isabelo at napabulalas pabalik. Box? Oo, ako nga. Gising ka na? Anong ginagawa mo sa kwarto ko ha? Kagaya ng dalaga ay gulong-gulong na patayo ang kaibigan. Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Nahihibang ka ba? Hoy, kwarto ko to no? Natahimik si Isabelo at mabagal na inilibot ang tingin sa buong silid. Tsaka napatabo ng dalawang kamay sa bibig. Shit, Box! Kwarto mo nga to! Napalunok ng laway si Jillian sa inis at pilit na tumayo tsaka mabilis na ibinalot ang kumot sa katawan. Kaya nga, kwarto ko nga to. Kaya sagutin mo ako kung bakit ka nandito. Hindi ko alam, Box. Hindi ko talaga alam. Oh my God. Papadyak-padyak na pahayag nito. Buwisit kang bakla ka. Tumigil ka nga sa pagpapadyak-padyak mo. Nasusuka ko. Namumulang tura ni Jillian at binato ng una ng kaibigan. Tumama ang unan sa masela na bahagi ng kaibigan. Dahilan para mamayan ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Mabilis na tumungo si Isabelo at napasigaw na lamang nang makita ang pagkalalaki na nakalantad. Teka, bakit ako hubad? Mataas at gulong-gulo ang boss nito. Tanong ko rin yan. Sarkastikong sabi ni Jillian habang hinihilot ang sentido. Sinungaling. Duro nito habang nakapamaywang ang isang kamay. Anong ginawa mo? Napatigil sa paghihilot ng sentido ang dalaga at napaawang ang bibig sa pag-aakusa ng kaibigan. Ano ka mo, Isabelo? Inaakusahan mo ba ako? Hindi, tinatanong kita. Bakit ganun ang tanong mo? Pinagbibintangan mo ba ako? Ano man, Jillian? Mag-ingat ka sa pananalita mo, Isabelo. Huwag mong palabasin na may nangyari sa atin at akong may kagagawa nun. Dahil sinasabi ko sa'yo, kahit pa ako bigyan ng bilyon-bilyon na pera, hindi ako papatuloy sa'yo. Natigilan si Isabelo at makikita ang kaunting sakit mula sa mga sinabi ni Jillian. Bakit tayo hubad, Jillian? Sa loob ng mahigit na 15 taon ng pagkakaibigan natin, ni minsan ay hindi ito nangyari kahit pa patay lasing tayo. Naglapat ang mga labi ni Jillian sa inis. Aba mali ko. Malinaw sa akin na umuwi ako mag-isa kagabi. Mag-isang pumasok ng kwarto at uminom hanggang makatulog. Alam na alam mong kailangan kong ramihan ang inom ko para makatulog talaga ako. Kaya kung may nagkamali man sa atin rito, ikaw yun, Isabelo. Aba, at ako pa? Nang mapansin kong hindi ka na bumalik, sumunod agad ako. Pinagbigyan ko lang ng isang inom yung epal na lalaki. Teka, walang nangyari sa inyo nung lalaki? Excuse me, anong tingin mo sa akin, pokpok? Wika ni Isabelo. Hindi, ang akin lang naman makapag-usap kayo, maglakad-lakad, magkwentuhan. Yung ganun ba? Hindi ko siya trip kausapin. Bakit ba? Tsaka gusto kong malaman kung ano bang problema mo. Diyos ko naman, Isabelo. Bakit palagi na lang ako yung iniisip mo? Aray? Natigilan si Jillian sa sinasabi nang subukang humakbang at nakaramdam ng sakit sa pagitan ng mga hita. Anong problema? Aligagang tanong ni Isabelo na agad tumakbo palapit sa kanya para saluhin siya sa muntikan ng pagkatumba. Masakit ang uutal-utal na usal ni Jillian. Masakit bang ulo mo? Dadalhin ba kita sa ospital? Naitulak ni Jillian si Isabelo at nang lulumong tumingin pabalik sa kama nang may mahagip ang mga mata. Sa ibabaw ng kaiputing kobre kama ay may mantsa ng dugo. Hindi ito pwedeng mangyari. Pulalas ng dalaga. Ang ano? Gulong-gulo na tanong ni Isabelo tumayo. Hindi sumagot si Jillian. Nanatili lamang ang kanyang tingin sa mantsa ng dugo na maaaring maliit na bagay kung tutuusin, pero maaari ring pagmulan ng malaking pagbabago sa kanilang mga buhay. This can't be happening. Usal ni Isabelo
nang ibaling rin ang tingin sa kama at nagmadaling tumakbo sa banyo para sumuka. Ay wow! Talaga Isabelo? Buntis ka kaagad? Inista sa Adi Jillian at marahang naupo sa dulo ng kama. Gaga! Hirap na sigaw nito mula sa banyo. Ikaw ang mabubuntis, hindi ako kung sakali. Mas gaga ka. Hindi mo ba alam yung salitang joke? Boba, nieta ka. Malamang alam ko yun Pinupunasan ni Isabelo ang bibig gamit ang kamay nang lumabas sa banyo. Nakasuot na to ng bathrobe ni Jillian. Gusto mo bang magpa-ospital para magpa-check up? Nahihiyang tanong ni Isabelo nang maupo sa kanyang tabi. Para ano? Ipa-check kung may nangyari sa atin. Sira ka ba? Aba, ay para makapaghanda na kung magiging ama ba? Baliw! Hindi naman ibig sabihin na may nangyari ay mabubuntis agad ako, no? So, may nangyari nga? Nanatiling nakayuko si Jillian at marahang tumango. Hindi kaya Box, may dalaw ka lang? Umikot ang mga mata ni Jillian at tumayo, tsaka pinulot ang mga pinaghubaran. Malayo pang date ng period ko. Bukod dun, masakit ang aking. Muling nanlaki ang mga mata ni Isabelo at nalaglag ang panga. Box, don't tell me. Box, lasinggera man at patabil ang bibig ko. Iniingatan ko ang bataan ko dahil gusto kong isuko to sa taong alam kong siya na. Ibig mong sabihin ay never pa kayo nagjugjugan ni Tristan? Umiling-iling si Jillian nang isuot ang t-shirt pagkatapos na ikabit ang bra. Hindi na siya nag-short dahil sa sakit ang nararamdaman. Pero balak ko namang sa kanya ko na isuko pag nakasal na kami. Hala Box, paano yun? Humikbi ito at nanginginig ang kamay nang inatngat ang kuko. Baka hindi ka napakasalan ni Tristan. Hayaan mo na. Aksidente lang Ibaon na lang natin sa limot at isiping isang bangungot. Kung siya naman talaga, tatanggapin niya to. Hindi man ako ang una niya. Magpahinga ka na't magluluto na ako ng umagahan. Iika-ikang saad ni Jillian habang bitbit ang mga pinaghubarang damit ni Isabelo. Pero laking gulat ang dalaga. Nang walang ano-ano'y binuhat siya ni Isabelo na parang prinsesa mula sa likuran. Hoy Box, anong ginagawa mo? Tarantang tanong ni Jillian. Manahimik ka na lang. Di ba, sabi mo, masakit yung ano mo? Ikaw ang magpahinga at ako na munang bahala. Ako na rin ang maglalaban ng mga damit natin ngayon. Hiyang-hiyang saad ni Isabelo na hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ngumisi sabay umiling si Jillian. May nangyari lang sa atin ni Isabelo, pero hindi ibig sabihin nun ay matatapos na rin ang pagiging katulong ko. Inayos ito ang pagkakakalong sa kanya nang humakbang pababa sa hagdan. Tamo, iuhulog kita sa hagdan Box. Anong katulong ang pinagsasabi mo ha? Kailan pa nangyari yun? Ginawa ba kitang katulong? Sariling desisyon ko ang pagsilbihan ka para naman makabawi sa lahat ng mga ginawa mo para po sa akin. Ako naman ang lumalahat ng gawaing bahay. Di katulong na rin yun. Nahihiya na rin sa Ate Jillian. Baliw ka talagang babae ka. Walang sapat na pera o anumang kagaanan sa buhay ang maibibigay ko para tumbasan ang mga naibigay at nagawa mo sa akin. Bukod sa sinasalo mo ko palagi para maitagong totoo kong pagkatao. Ikaw lang ang taong tinanggap ako ng buo. Pinahalagahan ako na ako lamang at tinuring akong tao kahit pasalot ang tingin ng karamihan sa akin. Sa'yo, pwede ako maging malaya, Jillian. Tumigil sa paglalakad si Isabelo nang umakbang sa uling palapag ng hagdan at tiningnan si Jillian. Regalo ka sa buhay ko, Box. Tatandaan mo yan. Hinampas ni Jillian ang dibdib ni Isabelo at nagtawanin silang dalawa. Pero hindi yun naglaon. Nang sabay silang natigilan dahil sa biglang pagbukas ng pinto at sunod-sunod na pumasok ang ina at ama, mga lola, mga lolo at kamag-anak ni Isabelo. Napatitig silang dalawa sa mga to at gayon rin ang mga to sa kanila. Lahat ng mga to ay nanlalaki ang mga mata, namimilog ang mga bibig at tila ba napako sa kinatatayuan.
Ma? Sa wakas ay basag ni Isabelo sa katahimikan at marahang naglakad patungo sa sofa para ibaba si Jillian. Anong ginagawa niyo rito? Wala sa mga ito ang umimik. Bagkus, humagulgol ang dalawa nitong lola. Kabang-kabang tumingin si Jillian kay Isabelo, pero hinawakan nito ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Isabelo, sinasabi ko sa'yo, ayaw kong sasabunutin at aalokin ako ng malaking pera para lang lumayo sa'yo. Ayoko ng drama. Bubulong-bulong na saad ni Jillian. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Baxi. Bawas-bawasan mo kanunood mo ng drama. Bulong pabalik ni Isabelo at tumayo. Naglakad to palapit sa ina at mga lolahin na labis ng hagulgulan. Saglit na tumamang tingin ni Jillian sa ama ni Isabelo at agad na yumuko dahil sa masinsin na tingin nito. Apo, bulalas ng dalawang matanda na tumakbo pero hindi para salubungin si Isabelo, kundi para sumugod kay Jillian. Apo? Ulit-ulit ni Jillian nang maupo sa magkabilang tabi niya ang matatanda at hinawakan ang kanyang mga kamay. Oo, apo. Doon rin naman ang punta nun, iha. Diyos ko, hulog ka ng langit sa amin. Nang maibalita na may binabahay na nga tong apo namin kaya hindi na umuuwi, hiniling namin na sana ikaw. Ani Lola Anita na lola ni Isabelo sa side ng ama. Buong akala talaga namin ay pusong babae at lalaki ang hanap ng apo namin. Daing naman ni Lola Anastasia na lola na Isabelo sa side ng ina tsaka pinanggigilan siya ng yakap. Napangiti ng alanganin si Jillian at tumingin kay Isabelo na kagaya niya ay sumamari ng muka dahil sa di malamang gagawin. Mga lola, maliho kayo ng sabat sana ni Isabelo, ngunit sa kasamang palad ay aksidenteng nahigit ng ina nito ang tali ng bathrobe na suot. Tila slow motion, nagbumukas ang robe at lumantad ang hubad na katawan ni Isabelo. Sabay-sabay na suminghap ang mga taong naroon at wala sa sariling napatayo si Jillian at patakbong tumayo sa harapan ng kaibigan. Mga tita, mga tito, mga lola, mga lolo, kumalma lang ho kayo Hindi ho ito kagaya ng iniisip ninyo. Aligagang saad ni Jillian habang nakatayo sa harapan ni Isabelo. Rosa, tawagan si Jimmy. Kailangan na magsimulang magplano para sa kasal. Utos ni Lola Anita sa ina ni Isabelo. Lola, hindi ho. Pinutol ni Isabelo ang sasabihin sana ni Jillian nang bigla siyang buhatin at muling inuupo sa may sofa. Bakit ka tumakbo? Masakit pa ba? Sinserong tanong ng lumuhod sa kanyang harapan. Malalim, mahinahon at malambing ang boses nito. Napatitig si Jillian sa mga taong nakatingin sa kanila. Sabay lumunog ng laway bago binalik ang tingin kay Isabelo. Hindi niya alam kung magagalit o kikiligin siya sa ginawa ng kaibigan. Masakit pa. Tugon niya na kahit labag sa isipan ay tila may sariling pag-iisip ang dila na mag-inarte sa tanong ni Isabelo. Alin ang masakit? Tanong ni Lola Anastasia. Ibinaling ni Jillian ang tingin sa matanda at napatitig sa mga mata nitong kumikinang. Ulo ko ho. Masakit ho ang ulo ko. Tugon niya. Kita niyang pagkalungkot sa mga mata nito pero ayaw niyang paasahin ang mga to ng sobra. Hinawakan ni Jillian ang kamay nito at minasahe ang ibabaw. Lola, kung ano man ho ang iniisip ninyo, hindi ho. Maliligo lang ho sana ako nang makaramdam ako ng pananakit ng ulo. Nagkataon naman hong maliligo na rin pala si Isabelo kaya tumakbo po to para saklolohan ako kaya siya nakahubad. Rinig ang mga himutok ng dismaya sa lahat pero alam ni Jillian na yun ang mas makakabuti. O siya, maghanda na ng mesa. Jillian, kailangan pa bang dalhin ka sa doktor? Tanong ng ama ni Isabelo. Hindi na ho, tito. Iiinom ko na lang ho ng gamot. Pagdadahilan na lamang niya. Inayos ni Isabelo ang tali ng robe at walang pagdadalawang isip na binuhat siya muli na parabang prinsesa.
Dalhin ko lang ho siya ulit sa kwarto para makapaligo na siyang tuluyan. Isabel, wag na. Kaya ko na. Bulong niya pero hindi siya nito pinansin. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay ngayon lamang niya nakitaan ng dismayadong ekspresyon si Isabelo sa hindi niya malamang dahilan. High school, unang nakilala ni Jillian si Isabelo. Na-transfer siya noon sa isang mamahaling school kung saan to nag-aaral dahil sa kakaibang angking talino. Bigyan siya ng offer na libreng pag-aaral bilang pagpapasimula sa pagbubukas ng scholarship program ng paaralan ng Manalo sa Interschool Quiz Bee. Paaral siya ng mga madre dahil bata pa lamang ay naulila na siya. Hindi malilimutan ni Jillian na si Isabelo lamang ang nag-alok ng upuan sa kanya dahil ang iba ay sila na badikit sapagkat isa lamang siyang hamak na duka. Unang pagkikita pa lamang ay alam na agad ni Jillian na pusong babae ito sa kabila ng matikas at guwapong panlabas. Hindi niya mawari ang labis na kalungkutan sa mga mata nito noon. Para bang gusto nitong makawala sa kung ano. At nagpatibay nga ang kanyang hinala nang minsan siyang mapag-iwanan para sana mag-aral lumangoy kaso munti ka na siyang malunod sa pool. Sinakip siya nito at bigo itong i-mouth to mouth siya. Simula noon ay naging malapit na silang magkaibigan. Sa sobrang lapit ay lahat ng angkan nito nakilala na siya dahil hindi na sila mapaghiwalay. Bakit ka nagsinungaling? Seryosong tanong ni Isabelo pagdating nila sa kwarto. Ibinaba siya nito sa sofa sa paanan ng kama at naglakad patungo sa malaking walk-in closet. At anong gusto mong sabihin na may nangyari sa atin? Tapos, malungkot na sagot ni Jillian at pilit na tumayo para maglakad papunta sa banyo. Saan ka pupunta? Hintayin mo ako. Kukuha lang ako ng kobre kama. At pamalit mo. Saway ni Isabelo. Hindi na. Kaya ko na. Huwag kang ang OA. Tsaka huwag mong ibahin ang usapan. Irap ni Jillian nang isara ang pinto papasok sa banyo. Sa loob, napasandal siya sa likod ng pinto at marahang tumausdos pababa habang tabo ng bibig dahil hindi na napigilan na umagos ang mga luha. Box? Katok ni Isabelo mula sa labas na bumasag na rin ang boses. Bakit? Tugon ni Jillian habang pilit na inaayos ang boses. Sorry, Box. Hindi ko alam ang nararamdaman ko ngayon. Guilty ako kung alam mo lang. Ipinangako ko sa sarili ko na protektahan kita sa lahat at ni minsan ay hindi kita sasaktan. Pero nasaktan kita. Pasensya ka na, Box. Parang nawala lang ako sa sarili. Nang banggitin nila Lola na sobrang saya nila dahil tayo na para bang napatunayan nilang wala akong sakit. Ang hirap. Pinahid ni Jillian ang mga luha at marahang binuksan ang pinto. Mumpo siya kaharap ni Isabelo at naghawak kamay habang umiiyak. Box, sa tingin ko, dapat magsabi ka na ng totoo. Habang tinatago mo to, alam mo bang ikaw lang ang mahihirapan? Bibigat ng bibigat hanggang manamlay ka na lang. Sumabog ka na. Hindi mo namamalayan. Mas nagkakasakitan na kayo. Payo ni Jillian habang minamasa ang ibabaw ng kamay ni Isabelo. Pero Box, natatakot ako eh. Maligo na tayo. Tapos pagbaba natin, magsabi ka na. Pangako hindi kita iiwan. Kung ano man ang resulta, tanggapin mo. Kung ano man ang mangyari, meron kang ako. Tandaan mo yan, Isabelo, ha? Tumango ang kaibigan at hinigpitan ang pagkakakapit sa kanyang kamay. Ngumiti naman si Jillian at marahang lumapit sa kaibigan. Naupo siya sa hita nito at niyakap ito ng maigpit. Isipin mo na lang na ang nangyari sa atin ay isang regalo para mas lalo pang maging matibay ang ating pagkakaibigan. Isipin mo yun, ikaw yung naging first ko. Ibig sabihin na ibigay ko sa tamang tao. Walang pagsisisi. Dapat ipagpasalamat ko pa dahil hindi ko man maalala ng maliwanag. Alam kong iningatan mo ko. Alo ni Jillian habang inahaplos ang buhok nito. Salamat, Box. Ang totoo, ikaw rin ang first ko.
Gaga, malamang alam ko no. Muli silang nagtawanan pero natigilan si Jillian nang may maramdamang matigas na tumamas sa kanyang mga hita. Buwisit ka? Ano yun, Isabelo? Tarantang saan ni Jillian nang mapatayo sa gulat. Sorry Box, hindi ko rin alam eh. Kanina pa to, nung makita ko yung katawan mo. Pinipigilan ko naman pero tumigil ka. Hindi pwede ang nangyayari na yan. Akusa ni Jillian na daig pang nakagawa ng malaking kasalanan si Isabelo. Box, ang totoo, hindi din talaga ako sigurado sa mga bagay-bagay. Ano? Anong hindi ka sigurado? Isabelo, huwag kang magbiro. Bakla ako. Sigurado ako dun. Pero hindi ako sigurado kung lalaki ba yung preferred kong makasama. Ha? Paano yun nangyari? Hindi ko alam. Napahilamas na lamang si Jillian sa muka at huminga ng malalim. Pero sa tingin mo, ay may pag-asa ka sa babae? Hindi ko rin alam. Ay iba rin. O sige, mas mabuti pa ay wag na munang umamin ngayon. Siguraduhin na muna natin ngayon kung ano ba talaga yung lagay mo. Sige na. Iiling-iling na saad ni Jillian at sinipa pa si Isabelo tsaka pabagsak na sinara ang pinto ng banyo. Pagbaba sa dining area, nagkailangan pa sila ni Isabelo nang sabay na maupo habang ang lahat ay abala ng kumain. Iha, kumusta nang pakiramdam mo? Tanong ni Lola Anita. Ayos na ho, Lola. Tugon niya pabalik at akmang kukuha ng pagkain pero kinuha na ni Isabelo ang platong walang laman sa kanyang tapat at pinalitan ng platong may mga pagkain na. Oh, yan lang ang kinakain mo. May mga manok at hipo na yung ibang luto. O-order na lang ako ng makakain mo mamaya. Tuloy-tuloy na sabi ni Isabelo. Ngumisi na lamang si Jillian sa mga malalamang ngitian ng pamilya ni Isabelo. Tahimik silang kumain at sa kauna-unahang pagkakataon ay doon lamang napagtuunan ng pansin ni Jillian sa haba ng panahon kung paano siya alagaan at pagsilbihan ni Isabelo. Pagkatapos na kumain ay kahit may nararamdamang sakit, hindi nagpaawat si Jillian kay Isabelo na tumulong sa pagliligpit. Ako nang maghuhugas dito. Magpahinga ka na sa sala. May ice cream na inilabas si Mama para sa dessert. Turuan ni Isabelo kay Jillian nang pumasok sa kusina, bit-bit ang ilan pang mga plato. Hindi na, ako nang bahala rito. Baka may pag-usapan tungkol sa business niyo, mau-OP lang ako. Pagkatapos ko rito, akyat na lang ako sa kwarto. Pero, Isabelo, napag-usapan na natin to. Pagtatapos si Jillian sa usapan, dahilan para sumang-ayon naman to. Hay naku, kayong mga bata kayo. Ang ganda-ganda nyo talagang tingnan. Bagay na bagay kayo. Pero kayo, hindi nyo makita yun. Sabat ni Lola Anastasia na hindi agad nila napansin. Ay Lola, andyan ho pala kayo. Nahihiyang saad ni Jillian at pinandilatan na si Isabelo. Ihahatid ko lang tong basong naiwan sa mesa. Ganun ho ba? Abutin ko na po. Sabi ni Jillian at ipinunas ang may sabong mga kamay sa suot na apron. Salamat, Iha. Iniabot ng matanda ang baso at ngiting-ngiting hinaplos sa pisngi si Jillian. Mamaya ka na maghugas, Jillian. Samahan mo na muna kami sa sala. Lola, okay na ho. Dito na lang ho ako. Pampamilya ho yan eh. Pampamilya nga. Pamilya ka naman. Kasal na lang ang kulang para maging legal. Taon-taon na lang eh. Kasama ka namin sa reunion. Parang laging bago. Halina kayo. Hindi ko naman kasi maunawaan rito kay Isabelo kung bakit hindi na lang kumuha ng katulong. Nagkatinginan silang dalawa ni Isabelo at nagmadaling sumunod sa matanda dahil baka marami pang maitanong ay maungkat pa ang kanilang sikreto. Pagkarating sa sala, ay tabi silang naupo at bakas na agad sa mga mukha nilang pagkaumay. Sa loob ba naman ng ilang taon, alam na nila kung gaano kabagot ang mga programang ipaplano ng mga to para sa reunion na halos ay puro lamang sa mga business partners at potential investors ng prospective na resort.
Tumikhim ang ama ni Isabelo at pinagdaop ang mga palad. Sa linggo ang nakatakdang annual reunion natin. Nakasanay na yon, pero mapapaaga to bukas. Po? Bulala si Isabelo. Darating ang pinsan mo na si Jeremy. For many years, ngayon lang siya uuwi. Napahawak si Jillian sa manggas ng damit ni Isabelo dahil sa pagkabigla. Ano naman ho ang kinalaman ng taong yun sa ating reunion? Medyo may pagkainis na tanong ni Isabelo at kinuha ang kamay ni Jillian para hawakan. Hindi naman binawi ni Jillian ang kamay mula rito dahil nanginginig na agad siya sa takot pagkarinig pa lamang sa pangalan ni Jeremy. Mag-expand ang business natin abroad and Jeremy will handle it. Balak niya sa reunion na suyuin si Jillian at alokin ang kasal. Usal ng ama at muling tumingin kay Jillian ang makahulugan. Pa, hindi ako papayag. Tutol ni Isabelo. Hindi ikaw ang magdidesisyon ni Isabelo. Matapang na suway ng ama at tumingin kay Jillian. Ikaw ang magdidesisyon, iha, kung papayag ka ba o hindi. Ayos lang kung anong desisyon mo, hindi ka namin pipilitin. Hindi naman to malaking bagay kumpara sa mga nagawa ng pamilya namin sa'yo simula nung una. Namumuyos na sinuntok ni Isabelo ang babasaging center table at tumingin sa ama. Ito ang rason kung bakit ayaw ko nang umuwi sa atin. Ang rason kung bakit sinusuka ko ang pagiging isang merkadeho. Napakarumi mong maglaro pa. Sisiguraduhin mo po talaga na mababaon ang ginawa ni Jeremy kay Jillian. Ibang klase ka talaga. Manahimik ka, Isabelo. Galit na duro ng ama. Matagal na akong nanahimik pa. At anong naging kapalit nun? Nawala si kuya. Lahat kaya kong isantabi. Pero huwag si Jillian. Ibang usapan na yun. Nanlilisik ang mga mata na sumbat pabalik ni Isabelo tsaka tumayo. Hindi malaman ni Jillian kung anong mararamdaman o gagawin habang nakatitig kay Isabelo. Hindi niya akalain na makikita niya tong ganito. Bastos ka! Galit na tura ng ama at pinaliparan ng malakas na suntok sa mukha si Isabelo. Hindi naman gumanti si Isabelo. Bagkus ay hinawakan ang kamay ni Jillian at hinigit siya palabas ng kondo. Wala itong imik hanggang sa makasakay ng elevator. Muntik na akong maniwala na ibang Isabelo ang kaharap ko kanina. Halika nga, iiling-iling na saad ni Jillian tsaka hinila si Isabelo papunta sa pinakamalapit na convenience store. Iniupo niya ito sa madalas nilang pwestuhan roon pagkarating at madaling namili ng mga panggamot sa duguan nitong kamay. Bumili na rin si Jillian ng ice cream na pampalubag loob para hindi maramdaman ng sakit kapag nilagyan na ng alkohol. Oh, akin ang kamay mo. Natatawang sabi ni Jillian nang umupo sa harapan ni Isabelo, sabay lahad ng palad. Ayoko, masakit. Dalhin mo na lang ako sa ospital. Sabi nito na tulo ng sipon sa pag-iyak. Huy, ano ka ba? Malayo yan sa bituka, no? Huwag ka nga. Iabot mo na nga yan at nang mapigil lang pagdugo. Ayoko nga. Isabelo ha. Magagalit ako o magagalit ako? Mamili ka. Bisit. Nagmamaktol na tumayo si Isabelo at naupo sa likuran ni Jillian. Oh, siguraduhin mo lang na hindi ako may impeksyon. Hanggang hukay, hindi kita patatahimikin. Opo na po. Tawang-tawang saad ni Jillian at hinawakan ang kamay ni Isabelo na labis ng pagdugo. Pagbuhos ng alkohol ay laking gulat ni Jillian nang hapitin bigla nito ang kanyang baywang gamit ang isang kamay at inilapat ang mga labi sa kanyang likuran para ipitin ang sigaw. At sa di inaasang pagkakataon ay tila isang bahang dumaloy ang mga alaala noong isang gabi. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila umiksi ang kanyang paghinga. Pati mga balahibo niya ay nanindig dahil pati ang kanilang paghangos ay naging malinaw sa kanyang pandinig. Diyos ko po. Bulalas ni Jillian at umiling-iling. Anong Diyos ko po? Bilisan mo nang nang matapos na. Daing ni Isabelo at nagpakawala ng impit na ungol. Nakaramdam siya ng pagsalok sa sikmura dahil sa tunog na ginawa ni Isabelo. Huwag kang atat. Baka makalimutan kong injured ka.
Inis na sabi ni Jillian at minadali na ang paggamot. Pagkatapos ay inalis niya ang mauugat na kamay nito sa kanyang baywang at madaling bumalik sa loob ng convenience store. Hoy, saan ka pupunta? Tawag ni Isabelo habang inihipa ng sugat. Iinom. Ha? Bakit? Nahipan ako ng masamang hangin. 3 bote ang kanyang binili at madaling naubos. Lumabas siya na may isang kaha na bitbit. Ang dami naman yan. Gulat na usal ni Isabelo. Baka nga kulang pa yan para maibsan yung nararamdaman ko ngayon. Biro ni Jillian nang ibaba ang mga pagkain sa mesa na ipamumulutan sa alak. Jillian, alam kong masama ang loob mo dahil sa mga sinabi ni Papa. Pero sana wag mo nang pansinin yun. Buti kung sana yun ang iniisip ko, no? Bulong ni Jillian at nagbukas ng bote. Tsaka naupo sa tabi ni Isabelo para hindi makitang mukha nito. Di, ano bang iniisip mo? Paki mo, marami. Wag mo nang pakaisipin. Hindi tayo pupunta kahit anong mangyari. Saad ni Isabelo at kumuha ng isang bote. Hindi sumagot si Jillian. Itinuon na lamang niyang sarili sa pag-inom at pagkain. Bandang tanghali, nang ayain niya si Isabelo para magpunta sa peryahan at sumakay sa rides. Gabi na nang tumigil sila sa parke na malapit sa tabing dagat. Naupo sila sa isang bench sa ilalim ng malamlam na ilaw ng streetlight. Pag hindi ka pa naman nakatulog nito, reklamo ni Isabelo na lukmay ng katawan sa dami ng sinuka sa mahigit 10 rides sa sinakyan. Idagdag pa ang horror boot kung saan pinagkatawa ang paghahabuli ni Jillian ang mga naroon habang binabaril ang mga to gamit ang Nerf gun. Parang kulang pa nga sabi ni Jillian at binuksan ang bagong biling alak. Alak pa rin? Tama na nga yan. Akin na yan. Inis na saad ni Isabelo at inagaw kay Jillian ang bote. Ano ba? Ibalik mo nga yan. Pag sinabi kong tama na, tama na. Halika na. Nag-text na si Mama. Umalis na raw sila. Ayoko pang umuwi, Box. Tumayo si Isabelo at tumalikod. Sige na. Pasa na sa aking likod. Humagikgik si Jillian at maluwaluhang tumayo sa bench. Hindi nga kaya in love tayo sa isa't isa? Hindi lang natin alam. Hoy, babae ka. Magunos dili ka nga. Lasing ka lang kaya kung ano-anong naiisip mo. Saway ni Isabelo. Whatever. Tumalon si Jillian at mahigpit na pinulupot ang mga braso sa leeg ni Isabelo. Huwag mo akong bibitawan. Sinasabi ko sa'yo. Tumawa na lamang si Isabelo at nagsimula ng maglakad. Kasabay ng malamig na simoy ng hangin na humahampas sa kanyang muka habang nakasandalang ulo sa likuran ni Isabelo. Tuloy-tuloy na tumulo ang kanyang mga luha. Itanggi man ni Jillian ay malaking parte pa rin ng kanyang nararamdaman ang tungkol na sa masalimuot niyang nakaraan sa kamay ni Jeremy. Naging sila dahil sa kasasama sa kanya ni Isabelo noon sa reunion. Sa simula ay mabuti ang pakita nito. Hindi naman niya akalain na lahat ng yun ay dahil lamang sa kagustuhan nito na kunin ang kanyang pagkabirhen. Sa wakas, nakarating rin ang bigat. Reklamo ni Isabelo na pahigang bumagsak sa kama. Aray naman, reklamo ni Jillian nang sipain paalis si Isabelo sa ibabaw niya. Aray naman, Box. Imbis na mag-thank you, nagsipa pa. Iba rin. Sarap nga ng tulog mo sa likod ko Hirap na tumayo si Isabelo mula sa pinagkabagsakan. Pero dahil madilim ang kwarto, ay hindi nito napansin ang nalaglag rin palang unan at natapilok tsaka bumagsak pabalik sa ibabaw ni Jillian. Sa gulat, ay nagkatitigan sila ng ilang segundo bago tumawa si Jillian. Hoy, Box, ikaw malinaw pang ulirat ko, no? Sinasabi ko sa'yo. Banta niya na may halong pangungutya. Asa ka naman. Hiyang-hiyang saad ni Isabelo at madaling tumakbo palabas ng kwarto. Kinabukasan, namimikit na umupo si Jillian habang nag-iinat ng mga braso. Sarap ng tulog ko. Nangingiting usal ni Jillian. Mabuti naman. Congrats kung ganun. Nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis na lumingon sa nagsalita. Isabelo, bakit? Bakit nakataplis ka? Wow
Akala mo naman ay mahilig ako magsuot ng pangtaas. Tsaka, gulat-gulatan, huwag kang mag-alala, walang nangyari. Sinigurado ko talaga dahil hindi naman ako lasing. At talagang yun pang iniisip ko. I mean, anong ginagawa mo rito? Sige na nga, hayaan mo na. Dumito ka na at ako'y magluluto muna. Hirap na bumangon si Isabelo habang iniinat ang mga braso. Pero nagsalita si Jillian. Box, nakapagdesisyon na ako. Punta tayo sa reunion. Nasisiraan ka na ba ng bait, Jillian? Hindi. Sa tingin ko, ay panahon na rin na harapin ko ang kinakatakutan ko. Malaking ganti ang ipakita ko sa kanya na maayos na ako. Sigurado ka ba talaga? So, papayag ka magpakasal? Hindi ako papayag, no? Anong ipupunta mo ron? Sabihin natin na tayo ang magpapakasal at mag-e-expand tayo sa ibang bansa. Nanlaki ang mga mata ni Isabelo sa gulat. Yan ang imposible. Alam mo naman na mas malambot pa ako sa'yo. Tapos magpapanggap na lalaki at asawa mo, malabo. Ngumisi si Jillian at umiling. Trust me, Box. Pag sa akin, nagiging lalaki ka, hindi mo lang napapansin. Just be you. Maging Isabelo ka lang na si Jillian ang mundo. Na kahit lamok handang awayin kapag tinangkang dapuan ako. Ito ang greatest plot twist ng mabuhay natin. A sweet revenge kumbaga. Ako kay Jeremy at ikaw kay papa mo na sobra kang maliitin. Kay Jeremy niya pagkakatiwalang expansion just because you're not that manly. Pakshit sila. Pag-isipan mo, may ilang oras ka pa naman. Ewan ko sa'yo. Marry me, Isabelo. Lumunok to at pulang-pulang tumakbo palabas ng kwarto. Kita mo to. Bastos talaga. Kinakausap pa eh. Hoy, Box. Ako na magluluto. Baka mas lumala pa ang hangover ko. Sigaw ni Jillian at parang batang tumalon pababa ng kama. Tsaka humabol sa kaibigan. Ako'y layuan mo nga, Jillian. Lalong gumugulong isip ko eh. Nakayakap sa sariling sigaw ni Isabelo habang tumatakbo palayo kay Jillian. Box, baka naman in love ka sa akin. Ew, no. Okay lang, Box? Shut up, Jillian. Nakakadiri. Grabe naman makaiyo. Sabi mo nga, talagang di ka titigil. Biglang seryosong sabi ni Isabelo. At ito naman ang humabol kay Jillian. Para silang mga batang naghabulan sa buong sala habang malalakas ang halakhakan. Huli. Tuwang-tuwang saad ni Isabelo nang mablot sa baywang si Jillian at binuhat na parang prinsesa. Bitaw, Isabelo. Habol hiningang utos si Jillian sa kaibigan pero ayaw nitong bumitaw. O ano? Sige, pilitin mo ko. Box ah. Isabelo, ano ba? Pulang-pula na sa kakatawa si Jillian habang nagpupumigla sa pagkakakalong ng kaibigan. Huwag kang makulit. Hindi na natapos ang sasabihin ni Isabelo nang matumba sila sa may sofa. Ayan, kung binaba mo ako, hindi sana tayo. Natigilan rin si Jillian sa sasabihin nang makita ang namumulang tenga ni Isabelo habang nakaibabaw sa kanya. Huy, bakit ganyan ang tingin mo? Anong tingin? Malamang titingin talaga ako sa'yo. Inis na saad ni Isabelo at madaling tumayo pero dahil pilya, pinatid niya ito sa paa at makulit na umibabaw rito habang nakaigato sa carpet. Jillian, kung ano mang iniisip mo, huwag mong ituloy. Ngumisi si Jillian at pilyang hinihagod ang kamay sa tiyan nito. Bakit? Ano bang sa tingin mo ay iniisip ko? Hindi ko alam, pero isang sigurado ko, kapag ikaw walang matino. Ouch naman. Umalis ka na riyan. Tamot kakalbuhin talaga kita. Subukan mo lang, Isabelo. Humagakgak si Jillian. Sabay na pahawak sa tiyan pero agad ring natigil nang makita ang Lola Anastasia at Lola Anita ni Isabelo na kay ganda ng ngiti sa kanila. Lola! Alarmang bulalas ni Isabelo at bumalikwas ng bangon. Wala na itong pakialam kung parang basura lang si Jillian na napaupo sa may sahig. Oh, bakit naman parang may masama kayong ginagawa? Wala naman kaming nakita. Ngingising-ngising saad ni Lola Anita, tsaka naupo sa may sofa.
Wala naman ho talaga. Naglalaro lang po kami. Dahilan ni Isabelo. Sabay na tumaas ang mga kilay ng dalawang matanda at nagtawanan. Sige, naglalaro. Sabi mo. Kutya naman ni Lola Anastasia. Tumayo ka na riyan, Jillian. May sasabihin lang kami. Tumayo naman si Jillian at yumuko. Patawad ho sa mga nangyari kahapon, mga lola. Nakapag-isip na ho kami at pupunta po kami. Nagulat ang dalawang matanda, pero agad rin namang naparita ng mga ngiti. Tama ang ginawa mong desisyon. Kung gayon, maghanda na kayo at sabay-sabay na tayong pumunta sa reunion. Tura ni Lola Anita. Teka ho, ano po palang sinadya niyo rito? Usisa ni Isabelo. Wala. Gusto lang sana naming humingi ng pasensya sa nangyari kahapon. At yayain pa rin kayo sa reunion. Baka last reunion na namin to. Watak-watak pa tayo. Biro ni Lola Anastasia. Lola naman, nagbiro pa. Pupunta naman ho talaga kami kahit anong mangyari. Tura ni Isabelo. Opo mga lola, pero po hindi ho ako makakasabay sa inyo dahil may lakad pa ho ako ngayon. Susunod na lang ho ako. Magalang na singit ni Jillian. Ganun ba? O siya, sige, kami mauuna na. Bitch ang team natin. Bawal ang naka-t-shirt at short. Ani Lola Anita, sabay kindat kay Isabelo. Ipagpatuloy nyo na ang paglalaro nyo. Hirit naman ni Lola Anastasia. Mga lola, saway ni Isabelo pero nag-high five pa ang mga to habang naglalakad palabas ng unit. Nang makaalis ang mga to, ay agad na silang nag-asikaso. Panay pa rin ang biroan habang nagluluto hanggang sa makakain. Hanggang sa paliligo ay nagpapalitan pa sila ng masasayang kantahan na animo ay sila lang ang tao sa mundo at ang banyo ang kanilang entablado. Bax, ano bagay ba? Tanong ni Jillian kay Isabelo habang inaayos ang pagkakalapat ng suot na dress. Tumutulo pa ang basa sa kanyang buhok. Tumigil sa pag-iimpake ng mga babauning damit si Isabelo at bumuntong hininga. Lahat naman yata ay bagay sa babae ka dahil maganda ka. Ang tanong ba, komportable ka at kaya mo bang dalhin? Tura nito at naglakad sa likuran, tsaka nilagyan ng sapin ang kanyang likod. Kinakabahan kasi ako, Box. Hindi ako sanay na magsuot ng formal. Pero, paano kung mag-propose nga yung si Tristan, tapos naka-jeans at ano lang ako? Oy, ano naman? Hindi mo naman alam. Eto naman hindi malaman ang mood. Meron ka Hindi sa ganoon, Jillian. Inaalala lang talaga kita. Box, kagaya ng pangako ko, kahit magkapamilya ako, parang kagaya lang ng dati, hindi mo mararamdaman na wala na ako rito. Ewan sa'yo. Pag nagkabibis ako, ninang kanila. Saglit na natahimik si Isabelo bago sumagot. Siguraduhin mo lang na ninang ako nilang lahat. Pagkalagay ng sapin at siguraduhin ang pagkakalapat ng zipper ng dress, bumalik na ito sa pag-iimpake ng kanilang mga damit. Oo naman. Pwede ngang ikaw na rin ang ninong. Abusada. I love you. Sige na, lakad na ako. Teka, aalis ka na? Oh, bakit? Nang wala man lang make-up? Okay na yan, carry na ng damit to. Muling iniwan ni Isabelo ang tinutuping damit at nilagay sa sandalang sofa ang nakasampay na t-shirt sa balikat. Halika nga rito. Sabi nito at inuupo siya sa harapan ng dressing table. Wag na nga, Box. Okay na to. Sabi mo nga, maganda ako. Manahimik ka na lang. Kung ano man ang mangyari, mahalaga ay maganda ka. Sabi nito at sinimulan siyang lagyan ng makeup. Habang nilalagyan ng makeup, ay hindi mapigilan ni Jillian na hangaan ang kagapuhan ni Isabelo, lalo na sa malapitan. Sa loob ng 15 taon, hindi niya akalaing darating ang pagkakataong to na mapapalunok siya ng laway dahil sa kagustuhang halikan ng kaibigan. Kaya naman bago pa makagawa ng makakasira ng kanilang pagkakaibigan, ay pinagkatuwaan na lamang niyang haplos-haplosin ang braso at dibdib nito. Jillian, andyan na naman ang mga kamay mo. Inis na saway nito habang nilalagyan ng eyeshadow ang kanyang mga mata. Ito naman napakaselan. Alanganing biro ni Jillian
at ibinaling ang tingin sa malayo. Inisip na lamang ang mga gagawin sa nalalapit na pagkikita nila muli ni Jeremy. Pero ang pag-iisip niya ay agad na natigil nang mapansin na tumigil sa paglalagay ng lipstick si Isabelo. Pagtingin niya rito ay nakatitig to sa kanyang labi habang panay ang lunok ng laway. "Oh, napano ka?" Natatawang tanong ni Jillian. Wala, okay na yan. Sige na, umalis ka na." Sagot nito at madaling bumalik sa tinutuping mga damit nila. "Kaunti lang ang dala kong mga damit mo ha. Alam ko naman na hindi ka magsiswimming." "Kilala mo talaga ako. Thank you. Love you. Kita-kitbaks ha." Sabik na paalam ni Jillian at patakbong lumabas ng condo unit. Pagdating sa labas, ay pumara siya ng taxi at ibinigay ang location ng restaurant na napag-usapan nila ni Tristan. "Hi," bati niya sa kasintahan pagkaupo sa table na nireserve nito para sa kanila. "Hi," sagot nito at tinaas ang kamay para tumawag ng waiter. Hindi mapigilang mapangiti ni Jillian dahil simula nang maging sila ni Tristan ay wala siyang inalala sa mga dates o sa mga lakad sapagkat napaka-hands-on ito. Lahat asikaso. Tahimik lang silang kumain at nag-wine pagkatapos. Habang umiinom ng wine, ay pabilis ng pabilis ang tibok ng dibdib ni Jillian. Dahil ganitong-ganito si Tristan kapag may sorpresa. Tensyonado at tahimik. "Jill?" Sa wakas ay basag nito sa katahimikan. Nasa rooftop sila ng 5-star restaurant na hindi niya inakalang ipapareserve rin dito. Tristan? Masaya ka ba?" Tumuwid ang munting ngiti sa mga labi ni Jillian. "Oo naman, masaya ako. Mabuti naman. Dahil alam mong, kasiyahan mo lamang lagi ang iniisip ko, hindi ba?" "Oo. I love you, Jillian Montes." "Thank you, Tristan. I love you too." Kita niyang pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito, tsaka binaba ang hawak na baso ng wine at lumuhod sa kanyang harapan. Kinuha nito ang kanyang mga kamay at hinalikan ang mga to. "For how many years? You kept up with me kahit mahirap maging girlfriend ko. Tiniis mo lahat ng mga hates na binabato ng pamilya ko. You kept proving that you're good for me. You are selfless. Love. You're beyond any man's prayer. I am beyond blessed to have you. Kahit pagod ka na, may oras ka pa rin para sa akin. Kahit malungkot ka, may tinitira kang mangiti para sa akin. So, today, I am finally..." Nanginginig na ang kanto ng mga labi ni Jillian sa halo-halong emosyon. Marami na silang pinagdaanan. Marami na rin siyang tiniis at sinakripisyo sa kanilang relasyon. Pero ngayon, ay sigurado na siya na handa na siyang maging asawa ni Tristan kahit ba marami pa siyang alinlangan. Pakiramdam niya ay kapag kay Tristan, pasaan ba't matututo rin siya. Finally, setting you free. Sabay na bumagsak ang mga balikat ni Jillian sa narinig at ang mga luha na kanina lang ay nagbabadya ng tumulo ay bigla na lang umurong. "Ano ka mo?" Irritable niyang tanong rito. "I am finally setting you free, love. Hindi mo na kailangan pang mahirapan dahil sa relasyon natin." Hirap na iproseso ni Jillian ang mga sinabi nito. "Nagpapatawa ka ba? Nakikipag-break ka sa akin?" "Oo. Sa anniversary pa talaga natin? Pinaabot ko na, kaysa naman hindi, di ba? Wow! All this? Tapos, break up lang palang mapapala ako?" Galit na tumayo si Jillian at tinablot ang bag. "You sure are smart, my dear. Dito mo ako dinala para hindi ako gumawa ng eksena kasi mamahaling lugar. Well, guess what? I want." Tinalikuran niya to at nagsimulang maglakad palayo. Pigiluhang tinaak ni Jillian ang daan palabas ng restaurant. Marami na siyang pinagdaanan para indahin pa yun. Kaso paglabas niya, ay nakita niyang nakapumulisa at naghihintay si Isabelo habang nakasandalas sa kotse nito. "So?" Tanong nito na may magandang ngiti. Tuluyang kumawala ang mga luha sa kanyang mga mata at nanginginig ang mga balikat na tumingin dito. "Talo na naman, Box." "Damn it." Inis na usal ni Isabelo
at seryosong naglakad palapit sa kanya. Wala na siyang pakialam sa mga nakatingin. Nang alisin niya ang suot na heels, tsaka parang batang tumakbo sa kaibigan tsaka yumakap rito ng mahigpit. Sorry, Pax. Sabi ko hindi na ako iiyak, pero ang hirap na hindi. Tahan na. Bakit ka nagsasorry na umiiyak ka? Malamang nasaktan ka. Ano ka, robot? Halika na, hayaan mo na. Baka nakatadhanang tayo ang habang buhay. Forever best friend. May sinuksok ni Jillian ang mukha sa kaibigan at kumalong na rito. Ay iba, nagpakalong pa. Natatawang sabi ni Isabelo at kinalong na siya na parang prinsesa. Uy, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Jillian habang pumapangad sa paligid. Oh, bakit? Gusto kong makita ng lahat kung ano ang halaga mo at kung paano ka dapat tinatrato. Hindi na nakapagsalita pa si Jillian at hinayaan na itong isakay siya sa kotse. Sa resort kung saan gaganapin ang reunion ng pamilya nito sila nagtungo. Pagkarating, ay masaya silang sinalubong ng mga kamag-anak ni Isabelo. Pero natahimik ang lahat nang sumulpot si Jeremy at kinuha ang kamay ni Jillian para halikan. Hi, long time no see, sabi nito. Masaya ako na pinili mong pumarito. Binawi ni Isabelo ang kamay ni Jillian at ngumiti. Oo naman, pupunta talaga rito ang babaeng pakakasalan ko dahil ipapaalam ko sa pamilya natin. Nagsisinghapan ang lahat sa narinig pero ngumisi lamang si Jeremy. Hindi ka naman nagbibiro insan, di ba? Sarkastiko nitong sabi. At bakit naman ako magbibiro? Matapang na sagot ni Isabelo habang nakikipagtitigan rito. Hindi naman mapigilang mapangiti ni Jillian dahil nanginginig at nanlalamig na ang kamay ni Isabelo na nakahawak sa kanya. Anong nangyayari dito? Natigil ang lahat sa biglaang pagrating ng ama ni Isabelo. Pa, alam ko na may di tayo pagkakaunawaan kahapon. Pero ang totoo, kung bakit tutol ako sa kasal ni Jillian at Jeremy, ay dahil gusto kong ako ang magpapakasal kay Jillian. Mahal ko si Jillian. Matagal na. Hindi ko lang po masabi. Dahil natatakot ako na masira ang aming pagkakaibigan. Nagpakawala ito ng malalim na hininga at tumingin kay Jillian. Huwag kayo rito gumawa ng gulo. Tsaka na ito pag-usapan. May mas mahalagang mga bagay tayong dapat unahin. Isa-isang nag-alisa ng kamag-anak ni Isabelo. At bago tuluyang umalis si Jeremy, ay nag-iwan pa to ng makahulugang tingin. Ito ang susi sa mga kwarto ninyo. Nasa sa inyo na kung maghihiwalay pa kayo ng mga kwarto. Ngisi ni Lola Anita at iniabot ang 2 keycard sa baykindat. Pagkarating sa kwarto ni Jillian ay nanlulumong sumubsob pahiga sa kama si Isabelo. Box, anong nangyari kanina? Anong nangyari? We're getting married, Box. Hagakgak ni Jillian at tumabi rito, tsaka pinagkikiliti sa tagiliran ng kaibigan. Box, ano ba? Nag-i-emote yung tao. Huwag ka na mag-emote. Ito naman enjoy na lang natin. Pag nasa ibang bansa na tayo, magiging malaya ka na ng tuluyan at the same time, hindi ka na mamalitin ng papa mo. Huminga ng malalim si Isabelo at niyakap si Jillian. Kumusta? Anong naramdaman mo nang makita mo si Jeremy? Wala Masyado akong kinilig sa mga sinabi mo. Baliw ka talaga. Baka makalimutan mo na broken heart ka. Nagtawanan silang dalawa at mas hinigpitan ang yakap sa isa't isa. Siya, tara na. Simulan na natin ang ating matamis na ganti. Suot ni Jillian ang kay hapit na pulang bikini, habang si Isabelo ay tamang swimming trunks lang, habang topless, tsaka magkahawak kamay nagdagtungo sa venue. Lahat ng mga mata ay nasa kanila. Lahat ay kinikilig. Lahat masaya, maliban kay Jeremy at ama ni Isabelo. Hindi masaya si Tito. Mukhang matutupad ng pangarap ko na masampal ng milyones para layuan ka. Bulong ni Jillian nang makaupo sila sa bandang likuran. Pumusngat ng tawa si Isabelo at hinapit ang kanyang baywang palapit. Napakakulit mo talaga. Agad na pinasimulan ang programa. Para sa pagbukas ng reunion at kagaya ng kanilang inaasahan, puro pagpapayabangan na naman at pagpaplastikan.
Pero nang i-announce ang games, ay daig pang nakainom ang dalawa ng 3 litro ng Milo. Game! Kailangan ng budget! Tawang-tawang sabi ni Jillian pagtayo at inakay si Isabelo sa gitna para makilahok. Hindi naman nagpahuli si Jeremy nang tumayo to sa kabilang tabi ni Jillian. May the best man win, sabi pa nito at nakipagkamay kay Isabelo. Ayaw nga pala, kung man ka. Tumaas ang kilay ni Jillian at tumitig ng masamba kay Jeremy. Kung matatawag mong sarili mong lalaki, mas pipiliin ko pang sa hayop na lang pumatol. Hindi mo man lang ako kinumusta, Jillian. Baka nagbago na ako. Nagbago? Nagpapatawa ka ba? Okay. Kumusta? May isinama ka pa ba? Nawala ang ngiti nito at napalitan ng inis. Huwag mo akong inuubos, Jillian. Alam mo ang pwede kong gawin. Pero kagaya ng sinabi ko, nagbago na ako. Pag nanalo ko rito, ibibigay mo ang full details ng design mo sa akin ng college. I knew it. May kailangan ka na naman at gustong kunin. Keep disappointing me, Jeremy. Ngumisi si Jillian at tinawakan ng kamay ni Isabelo. Pag pinanalo mo lahat ng games, babe, may reward ka. Usapan yan Natatawang sabi ni Isabelo at pinanalo nga lahat ng games. Wala na silang pakialamahan o pakialamanan kahit pambatay sinalihan nila. Napasigaw si Jillian nang manalo sila. At masayang kumandong kay Isabelo pagkatapos ng huling laro. Nagsigawan ang lahat kaya tinodo na niya. Hinalikan niya si Isabelo dahilan para magkagulo na sa kantsawan ng hall. Ibinalik ni Isabelo ang halik habang pulang-pula ang tenga. Paglipas ng mahigit 3 minuto ay makulit na bumulong si Jillian kay Isabelo. Tara, takas tayo. Nangangati ng kaliskis ko. Gusto ko na ng tubig alat. Napapailing na lamang si Isabelo at ngumiti ng kay ganda. Ang dami mo talagang alam na babae ka. Tara. Magkahawak kamay silang tumakbo palabas ng hall at papunta sa dagat kung saan nag-enjoy silang maligo. Nang magdapit hapon ay nagtungo na sila sa malapit na bar. Uminom at sumayaw sila roon na para bang wala ng bukas. Thanks, Box. Masayang bulong ni Jillian habang nakasandal kay Isabelo at nanunood ng sunset sa tabing dagat. Para saan? Sa lahat. Mahirap isa-isahin sa dami. Masalamat nga sa'yo. Sa rami ng pinaunawa mo sa aking mga bagay-bagay. Sus, wala yun, Box. Maliit na bagay. Nagtawanan sila at piniling manatili na lamang roon hanggang gumabi. Hindi tuloy na malaya ni Jillian na nakarating na pala sila sa kanilang cottage habang kalong ni Isabelo. Hala, Box, nakatulog pala ako. Ibinaba siya nito sa kama at tumawa. Ayos lang, alam kong pagod ka kaya hindi na kita ginising. Masyado namang malamig sa tabing dagat. Baka magkasakit ka kaya inuwi na kita. Salamat. Wala yun. O paano, bukas ulit. Nga pala, sorry dun sa kisa. Baka kasi nagulat ka. Wala yun. Okay lang. Ngumiti si Jillian at napakagatlabi. Okay lang? Ibig bang sabihin, nagustuhan mo? Oo naman. Wala tayong inom nun. Kaya nga. Pero, Jillian, lumunok ito ng laway at nag-iwas ng tingin. Gusto ko yung pakiramdam kanina nung hinalikan mo ko. Hindi ko maipaliwanag pero sa'yo ko lang kayang humalik. Gumuhit ang makukulit ng ngiti sa mga labi ni Jillian at hinigit pahiga si Isabelo. Pero agad rin siyang natigilan nang marinig ang mabilis na tibok ng puso nito. Huy, Box! Ang lakas ng tibok ng puso mo. Okay ka lang ba? Imbis naman na sumagot, ay niyakap siya nito at bumulong. Box, what if itry ulit natin? This time na wala tayong ininom, na alam natin yung ginagawa natin. Hindi agad nakasagot si Jillian, pero aminado siyang wala siyang balak na tumanggi. Kung makakatulong sa'yo, sige, since ikaw naman ang una ko at baka hindi na rin talaga ako pala rin ng karelasyon, kawang gawa na lang. Wow naman, parang ang hirap sa loob mo Joke lang, ito naman Sige na, curious na rin ako Hagik-gik ni Jillian.
Kinabukasan ay kilig agad ang bumungad kay Jillian nang makita ang si Isabelo na may kagat pang rosas habang may bitbit na mga pagkain sa isang tray. "Good morning." Kagat-labing bati ni Jillian na namumula pa ang pisngi. "Good morning." Bati pabalik ni Isabelo nang ibaba ang pagkain at pinlantahan siya ng mabilis na halik sa labi. "So, kumusta?" "Isa pa?" Natatawang saad ni Isabelo. "Hindi pa ako sure eh." "Baliw." Nagkulitan pa sila hanggang sa matigilan na lamang nang biglang pumasok sina Lola Anita at Lola Anastasia. "Oh, naglalaro na naman kayo?" Natatawang tanong usal ni Lola Anastasia. Pulang-pulang sinaklob ni Isabelo ang kumot kay Jillian. Opo," sabi nito at madaling tumayo. "Well, dumaan lang kami para sabihin, tapusin niyo ng paglalaro at pinapatawag kayo ng papa mo. Kakausapin raw kayo tungkol sa expansion." Ani Lola Anita. Talaga ho, Lola?" Kulat na tanong ni Isabelo. "Congrats, apo. Finally." Pag-alis ng matatanda ay madali silang naghanda para magtungo sa ama ni Isabelo. "Everyone, this is my son Isabelo and his fiancée, the second top-notcher of the civil engineering licensure exam." Bungad ng ama ni Isabelo pagpasok nila sa isang bilya na may magandang view ng dagat. Kasama nito ang ilang mga bigating tao sa negosyo at ganun na lamang ang saya nila dahil parang inaagnas sa upuan si Jeremy. Gabi na natapos ang meeting at sa labis sa saya ay hindi nila napigilang gawin ulit. Walang inom-inom. Tanging dikta lamang ng masasaya nilang mga puso. At nasundan pa ng nasundan ang pagsisiping nang hindi nila namamalayan na hindi na lamang laro ang kanilang ginagawa, kundi talagang hinahanap na nila ang isa't isa. Hanggang makauwi galing reunion, ay hindi na talaga nila mapigilan ang isa't isa. Ang mga tanong ay nawala na rin. Ang mga duda at di kasiguraduhan ay sinantabi na nila. Isang umaga, habang nag-aalmusal at naghahanda sa presentation mamaya, mahigit 2 buwan na rin simula ng reunion. Isang balita ang nag-flash sa TV na hindi nila inaasahan at ganoon na lamang ang takot na dumaloy sa katawan ni Jillian nang makita ang isang video ni Isabelo na kasama si Patrick, ang nakilala nila minsan sa may bar. "Isabelo," nangangatog na tura ni Jillian. "Anong gagawin natin? Magagalit sina dito sa oras na makita nila to. Baka itakwil ka nun. Sayang naman ang mga pinagpaguran natin." "Magbihis ka na." Nanginginig ang mga labing sabi ni Isabelo habang pinipigil ang luha. Bakit? Pupunta ka pa rin sa opisina? Papatayin ka ng papa mo." "Aamin na ako. Samahan mo ko." "Pagkatapos, lalayo na tayo." "Box." "Sige na. Please, Jillian." Sumunod na lamang si Jillian at di naglaon ay nagtungo sila sa building ng Mercadejo Construction Company. Pero pagpasok pa lamang ng building ay natigilan na agad sila nang salubungin sila ng ama ni Isabelo. "Salot!" Gigilas saad nito at binigwasan ng malakas sa suntok si Isabelo. "Sorry po." Sumamo ni Isabelo. "Wala akong baklang anak. Nakakasuka ka. Isa kang kahihiyan. Hindi mo malang itinago ang kabaklaan mo." Muli nitong sinuntok si Isabelo at walang awang pinagtatadyakan. "Tama na po." Palahaw ni Jillian. "Ikaw, alam mo ba?" Baling ng ama nito. Taglapat ang mga labi ni Jillian sa dismaya. "Opo, simula high school alam ko." Kasabwat ka niya para itago. Kaya pala para kang linta kung makadikit." "Magkano bang binigay niya sa'yo?" Dumara pa to na kala mo ay masusuka na. "Binigay? Marami po. Bukod sa pagkakaibigan, binigyan niya ako ng pamilya, pagmamahal, pag-aaruga, pangunawa, at marami pang iba na pinagkait mong ibigay sa sarili mong anak dahil lamang isa siyang bakla. Alam kong alam niyo ang pagkatao ni Isabelo, pero pinili niyong layuan ang anak niyo at tahimik na pandirihan, imbis na yakapin siya at sabihing ayos lang. Alam mo pa, kung ako ang papipiliin, sasalot na ako kaysa sa lalaking kagaya mo.
Marami pang mga lalaking mahirap sikmurain ng pagkatao. Emosyonal na ilalalaya ni Jillian patago si Isabelo at inakay ito papunta sa kotse. Subalit bago pa man makasakay ng kotse, ay nakaramdam ng pagkahilo si Jillian at tuluyang nawala ng malay. Nagising na lamang siya sa ospital at nakapalibot ang halos buong angka ni Isabelo, pati na rin ang ama nito. Anong nangyayari? Hirap niyang tanong habang hirap na naupo mula sa pagkakahiga. Jillian, mabutit gising ka na. Sugod ni Isabelo. Jillian, mabuti gising ka na. Sugod ni Isabelo nang makitang gising na siya. Box naman. Tinatakot mo ko. Alam mo namang ikamamatay ko kapag may nangyari sa'yo. Bakit kasi nagpakagalit ka? Sorry na. Alam mo namang hindi ako papayag na naagarbyado ka. Kung di mo nga lamang ama si Tito, sinapak ko na. Nagtawanan ang mga tao sa loob ng silid, pero agad ring natigil nang pumasok ang doktor. Doc, kumusta ho? Ano ho ang findings? Tanong agad ni Isabelo. Relax, Mr. Mercadejo. She's fine. Kaya siya nahilo dahil sa stress. Bawal na bawal yun once she's 4 weeks pregnant. Nakangiting saad ng doktor. The rest? She's very healthy. Ano ho? Magiging tatay na ho ako? Kabadong tanong ni Isabelo. Yes, Mr. Mercadejo. Congratulations, Daddy. So better set your wife for check-ups para maalagaan natin si baby at si mommy. Natigilan ang lahat, lalo na ang mga kamag-anak ni Isabelo. Pag-alis ng doktor, ay mapang-usig na mga tingin ang binigay sa kanila, maliban sa dalawang matanda na nag-aapiran pa. What is this? Akala ko ba? Nagugulumihan ang tanong ng ama ni Isabelo. Pa, I'm in love with Jillian. It took time pero lately, narealize ko na in love ako sa kanya. Pero kumpara sa ibang mga lalaki, malambot ako, emosyonal, maraming kahinaan. Yung video sa bar, yun yung sinubukan kong makakilala ng lalaki. Dahil nga bakla ako, dapat sa lalaki ko nagkakagusto, pero hindi ko kaya. Si Jillian lang ang laman ng utak ko at gusto ng sistema ng katawan ko. May inihalo lang talaga sa inumin ko noon, kaya nagawa kong halikan yung lalaking yun. Iyak ni Isabelo. I may not be the manly son you want, Pa, but I am in love with my best friend. Ang kauna-unahang taong tinanggap at minahal ako bilang ako. Excuse us, Apo, mahal ka namin simula pagkabata. Singit ni Lola Anita. Pagkabata pa lang ay alam na namin at minahal ka namin dahil ikaw ang pinakamalambing na apo. Aanuhin namin ang barakong lalaki kung hindi man lang kami mamahalin ng kagaya ng pagmamahal na binibigay mo. Alam niyo, Lola, naiiyak na tanong ni Isabelo. Alam namin, anak, at mahal na mahal ka namin kung sino ka. Iniintay lang namin na ikaw mismo ang magpakilala sa tunay mong pagkatao dahil gusto namin ikaw mismo mahal mo ang sarili mo. Tura naman ang ina nito na mas malala pa ang pagluha kaysa kay Isabelo. Teka, alam kong garap ng pamilya to pero shit, buntis ako. Wala sa biro, magiging nanay na ako. Nakatulalang tanong ni Jillian. Oo, magiging magulang na ta. Sumama ang mukha ni Isabelo nang biglang habulutin ni Jillian ang buhok. Aray, Box! Sabi ko, di ba wag mo akong bubuntisin? Bakit ba kasi inaraw-araw mo ko? Sinasabi ko sa'yo, kakalbuhin talaga kita. Masakit kayong mga anak. Reklamo ni Jillian at ginulo na ang buhok ni Isabelo. Jillian, kung paano kita inalagaan, pangako na dodoblihin, titriplihin, o kung ilan pa sa magiging mga anak natin. Sige na, kiss na o, bati na tayo. Kanina lang, ang lambing-lambing pa natin sa shower. Usal ni Isabelo habang pulang-pula na. Aba, talaga namang... Hindi, tama na. Isa lang. Binitawan ni Jillian ang buhok nito at ngumuso. Sige na, kiss na. Visit ka talaga. Sigurado ka na ba sa akin? At ngayon pa talaga ako aatras kung kailan nakabuo na tayo. Sa tanang buhay ko, Jillian Montes, ikaw lang ang tanging sigurado ko simula una. I love you, Box. Tuluyan ang naluha si Jillian. Ew! I love you too, Box. Habang buhay. Wala nang nagawa ang lahat ng naroon, kundi ang magtawanan.
Sa wakas, kasala na talaga. Tuwang-tuwang pahayag ni Lola Anastasia. Isang buwan ang lumipas at sa harap ng altar, nagsumpaan sina Jillian at Isabelo ng kanilang habang buhay. Labis ang kanilang saya sa panibagong yugto ng kanilang buhay. 3 araw naman pagkalipas ng kasal, ay agad na pumutok ang mainit na balita na nadampot ng mga pulis si Jeremy sa salang pang-aabuso sa isang babae na anak di umano ng kilalang personalidad, kaya wala itong naging lusot. Tunay ngang kakaiba kung kumilos ang pag-ibig. Minsan akala natin ay hindi mahanap-hanap, pero buong pagkakataon pala ay nasa harapan o tabi lang natin. Hanggang dito na lamang po. The end.